Bago natin pag-usapan ang kinabukasan ng Gaza, banggitin muna natin kung sino ang may kasalanan kung bakit nasasadlak kayo ng Gaza, ang United Kingdom o Britain. Patong-patong na pagkakamali ang ginawa ng UK na siyang nagdala ng matinding kamalasan sa Palestine. Una, hindi lamang sinuportahan ng UK ang mga Zionist. Tumulong din sila sa organized na pananakop sa Palestine. For sure, itutuloy ng mga Zionist ang plano nila, pero mas mabuti sana yon kung ang pagbabalik ng mga Jew ay nangyari per individual family na maghahanap ng lugar nila sa kanilang homeland, kung saan mapipilitan silang manirahan kasama ang mga Palestinian instead na sa settlements, condo style, or subdivision style, which created a physical divide between the Jews and the Palestinians. Pangalawa, nagbigay ng funding ang UK sa mga Jews. At hindi lamang nito pinabilis ang resettlement, kundi pati na rin ang pag-unlad ng ekonomiya ng mga Jew. Sana, nagbigay rin sila ng funding sa mga Palestinian para hindi na pag-iwanan ng mga ito. With the wealth gap created, naging mga taga-silbi ang mga Palestinian sa mga bagong dating at hindi ito nagustuhan ng maraming Palestinian. Pangatlo, binitawan ng UK ang Palestine at wala itong inakong responsibilidad upang masiguro na ang hatian o partition at ang transition to sovereignty for both states ay magiging patas at mapayapa. Pangapat, pinaboran ng UK ang mga Jew sa distribution ng lupa at pumayag sa sapilitang paglipat ng mga Palestinian kung saan tinanggal sila sa masasaganang lupa at tinilipat sa mababatong lupa at sa disyerto. Panglima, walang ginawa ang UK when Israel strategically occupied Gaza and the West Bank through patches of settlements. Walang ginawa ang UK noong binakuranan ng Israel ang Gaza and even around parts of the West Bank. Hanggang sa ngayon, ay may mga Israeli pa ring tumatangging umalis sa West Bank. And speaking of settlements ngayon ng mga Israeli sa West Bank, organized pa rin ang mga ito. May documentary akong napanood tungkol sa isang mahirap na pamilyang dati ay nakatira sa teritoryo ng Israel na pumayag lumipat sa isang settlement sa West Bank kapalit ng bahay, lupa at pera. Ikaw ba naman ang ofera ng ganyan at hirap pa sa buhay? Baka pumayag ka rin, di ba? Yes, organized pa rin ang mga Zionist around the world. Patuloy silang nag-aambagan ng pera para magpatayo ng building at maglipat ng mga Jew para tumira sa West Bank dahil ang layunin nila ay sakupin pa rin ang mga lugar na naibigay sa mga Palestinian. Hindi kasi sila makabitaw dahil ang ibang mga lugar na mahalaga sa kanilang relihiyon ay nasa lupain ng mga Palestinian. Now, the future of Gaza. Given the current situation, ano sa tingin nyo ang dapat na endgame sa digmaang ito? Possible pa ba ang two-state solution? Dapat pa bang magkaroon ng estado ng Palestine? Naalala niyo ang sinabi ko kanina about doon sa nangyari noong 1967, Israeli-Arab War, kung saan nasakop na ng Israel ang lahat ng Palestine? Yung sinabi ko na nagkamali ang Israel kasi isinuli pa nila ang nakuha nila. Para sa akin, sa ngayon, panalo ng Israel eh. Tama man o mali, Israel na ang makapangyarihan sa dalawa. Lugmok na ang Gaza at West Bank. Total, gusto naman na ng Israel na tapusin ang Hamas, at sa gagawin nilang ito ay marami silang sisiraing infrastructure sa Gaza, at marami ang mamamatay, i-integrate na lang nila lahat ang Gaza at West Bank. Gawin ng Israel lahat para matapos na ang mass suffering ng mga tao. Marami ang magpoprotesta, I know, pero for all intents and purposes, kung ako ang taga-Gaza, mas gugustuhin ko na tanggalin na ang kulungang nakapalibot sa akin at mamuhay ng payapa kaysa sa magpatuloy ang hidwaang wala namang patutunguhan. Dapat nasa paaralan ng mga bata. Dapat nakakapagtrabaho ang mga gustong magtrabaho. At kung gusto mong magtayo ng bahay o negosyo, dapat may security ka
na bukas makalawa ay hindi sisirain ng bomba ang bahay o negosyo mo. On the part ng Palestinians, tanggapin na sana nilang talo sila. At dahil uso naman na ngayon ang pagtanggap ng refugees, baka dapat bigyan na lang ng refugee status ng mga iba't ibang bansa ang mga Palestinians para makapagbagong buhay na sila. And speaking of refugees, may mga Palestinian refugee na rin sa Pilipinas at sila ay tinutulungan ng mga NGOs para makapagbagong buhay. And on the part naman ng Israel, dapat maging magnanimous winner sila. Dapat nilang tanggapin ng buo sa loob ang mga Palestinians. Natural, may ilang mga batang umiiyak ngayon dahil nawalan ng magulang ang magiganti paglaki nila. So dapat paghandayan ng Israel kung paano ito haharapin. Dapat ibigay nila ng buo ang mga karapatang binibigay sa lahat ng mga citizen nila. Kasama na riyan ang makapag-aral, makapagtrabaho, at mabuhay ng payapa. Kasi hanggang sa nararamdaman ng mga Palestinian ang pagmamata, at panggugulan ng Israel sa kanila, hindi matatapos ang gulo nila. So what seems to be the problem? Ano ang problema? Gusto ng Israel ang lupa, pero hindi ang mga tao. Yan ang problema. They would deny it, of course. Pero hindi kailangan ng henyo para malaman yan. Patay-malisya lang yan sila. Whether you like them or not, the Israelis have played that long game very well. Una, sa pagkuha ng simpatya ng world leaders. Pangalawa, napalabasing sila ang victim at dinidepensahan lamang nila ang bansa nila. And for the 1967 war and the 2023 war, that is true kung yun lang ang titingnan mo. Nag-pay off ang passive-aggressive strategy nila. Hindi nila gusto yung mga tao kasi alam nila ang risk na hatid ng Palestinians kapag binuksan nila ang Israel sa mga Palestinian. Magkakaroon ng mga revolusyonaryo in their midst at hindi na nila mararanasan pa ang kapayapaan, seguridad at kaunlaran na nararanasan nila. For example, imbis na sa mga lugar lang malapit sa border ang mga pagsabog ng bomba, kapag binuksan nila ang Israel sa mga Palestinians, maaring may mga makapasok na may balak ng masama at maaring sa ibang parte na ng bansa mangyari ang mga karahasan. So ang gusto nilang mangyari, besides giving the Palestinians enough reason to leave, ay itulak ang mga bansang gaya ng Egypt, Syria, Lebanon, and even Qatar, US and UK na kunin na ang mga Palestinians. Nais ng Israel na i-abandon ng mga Palestinian ang Gaza at West Bank.